Mahalog yung utak ko eh. Ang lutong. Guys, gusto nyo bang malaman ang sekreto ko sa pagluto ng mas crispy at super flavorful na lechon kawali? Para sa ating video, gagawa tayo ng lechon kawali experiment. Aalamin natin kung ano ang mas mabisang paraan para palutungin ito at maging malapopcorn ng balat. Susubukan ko rin kung totoo nga yung chismis na nasagap ko. Kasi nga, meron dong mas mabisa na pampalasa dito. Kaya naman, side by side nating ikukumpara itong dalawang liempo na to. Itong isa, magrarab tayo dito ng asin. Itong isa naman, gagamitan ko ng isang ingredient na bago para sa akin. Pero malamang ginagamit nyo na to. Huli na kaya ako sa balita? Gagawa rin tayo ng authentic na lechon sauce gamit ang atay ng baboy. Makikita ninyo kung gano'n ang kasimple at kadali ang paraan sa paggawa dyan. Mag-share din ako sa inyo ng 3 pang recipes na gumagamit ng lechon kawali. Sigurado magugustuhan nyo to. Marami na naman kayong matututunan sa video na to. Kaya, tutok na! Bago natin umpisan yung experiment, i-prepare muna natin itong mga liempo. Kailangan kasing pakuluan pa to hanggang sa lumambot na ng tuluyan. Kaya naglagay lang ako dito ng buong paminta at pinuto yung dahon ng laurel. At lalagyan ko na rin to ng tubig. Pagkalagay ng tubig, ay tatakpan ko lang muna itong lutuan natin. So ito turn on ko na yung heat to the highest setting. At papabayaan ko lang na kumulo na yung tubig ng tuluyan. At once sa kumulo na ng tuluyan, isi-simmer lang natin to. Ibig sabihin nun, ina-adjust natin yung heat to the lowest setting. Yung mga nasa taas nga pala na paminta, pati yung dahon ng laurel, ilalagay natin yan sa tubig para talagang kumapit yung lasa nito dyan. At itutuloy lang ang pag-simmer dito ng mga 2 hours para talagang sigurado tayo na malambot na yung pork belly natin. And at this point, ay nasimmer na natin ito ng 2 oras. So malambot na yung pork belly. Itatabi ko lang muna to. At yung tubig o yung ating pork stock, yung pinagpakuluan, itabi nyo rin yan at gagamitin natin mamaya. At pabayaan lang muna natin na mag-cool down muna itong mga pork belly. At once na mag-cool down na nga, umpisa na natin ang ating experiment. Para sa ating experiment, itong unang pork belly ay lalagyan natin ng asin. Yan yung magiging pampalasa. At itong pangalawa naman, gagamitan natin ng magic sarap. Ito yung bago para sa akin dahil hindi ko pa ito nasubukan before dahil karaniwan, asin lang talaga ang ginagamit ko na pampalasa sa liempo kapag nagluluto ko ng lechon kawali. Kaya nga ito, inaasinan ko muna yung taas na part ng liempo yung balat. Importante dito maasinan natin lahat ng sides ha. So pagkaasin sa balat, nirarab ko lang yan at inaasinan ko naman yung kabilang side nito, pati na rin yung mga gilid. At nirarab ko rin. Just make sure na naasinan na lahat ng bahagi ng liempo. Importante yan para talagang ma-absorb yung flavor nito. At pagdating naman dito sa pangalawang pork belly, lalagyan na natin to ng magic sarap. Ang gamit ko dito yung 8 grams lang muna ha. So i-distribute natin ito sa lahat ng sides ng pork belly natin. Ang importante, marab natin ito at equally nating mai-distribute. At pagkatapos nga nating mai-rub itong magic sarap, itong pangalawang pork belly, ay ibibilad na natin ito pareho. So sabay natin itong ibibilad sa ilalim ng araw. Ang goal natin dito ay mapatuyo yung balat ng ating liempo. Dahil nga kapag mas tuyo yung balat ng liempo, kapag pinirito, mas magiging malutong yan. At yan din yung dahilan kung bakit nagiging mala-popcorn ang itsura ng balat nito. Kaya binibilad ko muna ito ng maghapon hanggang sa talagang matuyo yung balat. At habang nagbibilad, edi gawin na muna natin yung authentic na lechon sauce. At gagamit tayo ng atay ng baboy dito. O tara, umpisa na natin. Inaasinan ko lang muna itong atay ng baboy at naglalagay din ako dito ng ground black pepper.
Nakakatulong ito para lalong mas magpalasa dito sa atay. At ginagawa ko to sa magkaparehong sides, kaya binabaliktad ko lang yan at ginagawa ko lang din yung same step. Pagkalagay ng asin at paminta, make sure na i-rub nyo lang ito ha. At pabayaan nyo lang muna ng mga 5 minutes para mas ma-absorb yung flavor. After 5 minutes ay pwede na nating iluto itong atay. Ang ginagawa ko dito sa atay ay iniihaw ko muna. Ang pag-ihaw dito simple lang, yung regular na ihaw lang at iniihaw ko lang to hanggang sa maluto na ng tuluyan yung atay. Kung medyo makapal yung hiwa ng atay, pwede ninyong hiwain pa ito ng mas manipis. At kung wala naman kayong ihawan, pwede ninyo itong iprito. Hiwain nyo na ng malilit na peraso bago iprito. For now, ready na to, kaya itatabi ko muna. At ipe-prepare ko na yung ibang mga ingredients pa. Ito na yung bawang. Kinakrush ko lang muna to. Ang bawang ay importanteng ingredient pagdating sa lechon sauce dahil talagang magbibigay ng lasa yan. Kaya nga, para sa akin, mas maraming bawang, mas masarap. Once na makrush na ay hinihiwa ko lang ito ng maliliit na peraso. Ito naman, yung sibuyas. Pagdating sa sibuyas, ganun din. Mas marami, mas masarap. Kaya nga 2 medium-sized na yellow onion ang gamit ko. At ito yung sweet variety. Pwede kayong gumamit dito ng puti or ng purple na sibuyas. I-chop nyo lang ng maliliit na peraso. At once na ma-chop na yung sibuyas, ay itabi lang muna natin ito. At yung atay naman. Yung atay ganun din. Kailangan lang natin itong hiwain ng maliliit na peraso. Kaya naman para mas madali, hinihiwa ko muna ng manipis. At once na mahiwa na ng manipis, ay doon ko palang hiwain ito ng mas maliit. Mas madali kasi nating magigisa kapag ganito yung gagawin nating hiwa. At since ready na itong atay, pwede na tayong mag-umpisa magluto. Magpapainit na muna tayo ng wok or ng pan. Maglalagay na ako dito ng mantika. At pagkalagay pa lang ng mantika, inilalagay ko na rin kagad dito yung bawang. Pinapabayaan ko lang na dahan-dahan na maluto yung bawang habang umiinit yung mantika. Para talagang sigurado tayo na pati yung kaloob-looban nito ay maluto mabuti. At habang yung labas, unti-unting nagba-brown. Once na mag-light brown na yung bawang, ay ilagay nyo na dito yung sibuyas. Ginigisa ko lang itong sibuyas hanggang sulumambot na ng tuluyan. At dahil nga marami yung gamit nating sibuyas, medyo may katagalan ng konti. Mga 3 to 4 minutes na pag-isa, para talagang okay na. At pagkatapos nga ay nilalagay ko na dito yung atay ng baboy. Ginigisa ko lang ito ng mga 1 minuto lang. Mabilis ang gisa lang para hindi ito ma-overcook. At para doon naman sa mga magtatanong kung pwede bang gumamit ng liver spread dito instead of fresh liver na katulad ng gamit natin, ang suggestion ko lang and recommendation na rin ay yung fresh liver na lang ang gamitin natin para talagang mas maging flavorful yung kakalabasan. Naglagay din nga pala ako dito ng suka. Yan ay white vinegar. Pagkalagay ng suka, pabayaan nyo munang kumulo bago ninyo haluin. Pwede kayong gumamit dito ng cane vinegar or ng distilled vinegar. Nilagay ko na rin dito yung brown sugar. Pwede kayong gumamit ng granulated white sugar dito o yung sugar na ginagamit natin sa pagtimpla ng kape o ng kung ano man. Pagkalagay ng asukal, naglagay din ako ng tubig dyan at pinabayaan ko munang kumulo yung mixture. Sabay lagay ng pampalapot. Yan yung panko breadcrumbs or Japanese breadcrumbs. Pwede rin kayong gumamit ng Italian breadcrumbs o yung regular breadcrumbs dito. Once na maging malapot na yung mixture, i-turn off nyo na muna yung heat. Dahil kailangan natin itong ilagay sa blender. Ginagawa natin itong step na to para nang sa ganon ay mas maging smooth yung texture ng mixture natin. Nasa sa inyo kung gaano nyo katagal gustong itong i-blend. Pero eto lang, kung gusto nyo talagang maging sobrang smooth yung texture, pagalan nyo yung pag-blend dito. And after this, ibalik na natin ito dun sa ating lutuan. At this point, ay turn on ko muna yung apoy dun sa ating lutuan. Nasa lowest setting lang to. Huwag nyo munang lakasan mabuti yung apoy dahil ang tendency niyan kapag nasobra yung init ay bubulwak itong ating mixture dahil sobrang lapot na eh.
So dahan-dahan lang yung pagluto natin in low heat at titimplahan na natin to. Nagdadagdag lang muna ako ng konting tubig dito. So gagawin nyo yan kapag feeling niyo sobrang lapot ng mixture. Papalabnawin lang natin. So yeah, okay na to para sa akin. Diba? Saktong-sakto na. Pwede na natin itong timplahan. Naglalagay ako dito ng ground black pepper. Para sa akin, mas gusto ko maraming ground black pepper sa aking lechon sauce. So nasa sa inyo kung gaano karami ilalagay nyo dito. Pagkalagay ng paminta, ay naglalagay na ako dito ng Maggi Magic Sarap. Makakatulong to para ma-elevate yung natural flavors ng mga ingredients na nilagay natin kanina. Haluin lang natin itong mabuti. At kung meron kayong extra na onion powder dyan, pwede rin kayong magdagdag nito. Make sure lang na nahalo ng mabuti itong mixture natin. Kayo ba, pagdating sa lechon sauce, gusto nyo ba yung malapot, yung medyo malapnaw o yung sakto lang? At this point, okay na ako dito. Ready na yung lechon sauce natin. Ililipat ko lang muna to sa isang bowl. At ituloy na natin yung paggawa ng lechon kawali. Ngayong ready na yung ating lechon sauce, nagpapainit na ako ng mantika. Dahil ang susunod natin gagawin ay lulutuin na natin itong ating mga liempo hanggang sa maging crispy na to. At kung mapapansin niyo, itong dalawang liempo natin, tuyong-tuyo na yung balat niyan. Kung hahawakan mo niyan, ang pakiramdam dyan ay talagang tuyong-tuyo at medyo may katigasan. Itong unang liempo na to, ito yung nirab natin sa asin. At ito naman yung may magic sarap. Unahin muna natin lutuin yung nirab sa asin. Pwedeng-pwede natin itong i-deep fry kagad. Pero for the sake of this experiment, ipapakita ko lang sa inyo kung paano palutuin yung balat at maging mala popcorn sa pamamagitan lang ng pagbanli ng mantika. Siguraduhin nyo lang na sobrang init na ng mantika kung gagawin niyo to. At mag-ingat lang kayo dahil talagang delikado tong step na to. Pwede rin nating i-deep fry na kagad yung liempo. Yung balat nasa ilalim, yun nga lang kapag wala tayong fork na katulad ng hawak ko, didikit yung balat dun sa ilalim ng pan. At since medyo mabigat yung liempo, mawawalan nito ng space para mag-expand. Kaya kung mapapansin niyo, nakaangat pa rin yung balat ng liempo para makapag-expand ito. At itutuloy ko ngayong pagprito once na namutok na lahat ng balat. Kahit binabanlian ko ng mantika yung outer part at nagmumukhang malutong na, gusto ko lang i-point out na importante pa rin ang pag-deep fry dito after nating mabanlian ng mantika. Dahil sa pag-deep fry natin ma-achieve yung crispiness na talagang gusto nating makuha. So itutuloy ko lang yung pagprito. Pag-deep fry sa lahat ng sides nitong ating liempo. Ito yung liempo number 1 natin hanggang sa maging crispy na. Nakatulad nito. At once sa crispy na, patuloyin nyo lang yung mantika. At itatabi na muna natin yan. So ready na tong unang liempo natin. Dito na tayo sa pangalawa, yung may magic sarap. So yan, hindi ko na binandian dahil nakita nyo na kanina kung paano ginagawa yon. Idinirekta ko na sa mantika yung balat. Pero nakaangat yan Ibig sabihin yung balat hindi nakadikit sa bottom ng pan para mabigyan ito ng chance na mag-expand. So yan, ituloy lang natin ang pagluto dito at iba yung pag-iingat lang Papaalala ko lang uli. So gagawin ko lang dito yung same step. Nakapareho nung ginawa natin kanina dun sa unang pork belly. At para dun naman sa mga nagtatanong, pwede bang i-air fry na lang yan dahil mukhang nakakatakot kapag piniprito sa mantika? Well actually guys, pwede natin itong i-air fry or dun sa may mga turbo broiler pa. Naalala nyo ba yun? Pwede tayong gumamit ng turbo broiler dito. Pag turbo broiler, 365 degrees Fahrenheit yung setting ko, mga 45 minutes. At kapag mag-air fry kayo or gagamit kayo ng turbo broiler, just make sure na binabantayan ninyo. Normal lang na umusok yan. Ibig sabihin kasi yung mantika na susunog. So kapag yan yung nangyari guys, just make sure na meron kayong proper na ventilation. So yan, at this point, okay na tong ating pangalawang liempo. So itabi na natin pareho. Pinapacool down ko lang dito sa wire rack. At once na mag-cool down na, sasampulan na natin pareho yan. Alam nyo guys, kahit na mukhang malutong to, diba minsan looks can be deceiving? Kaya dapat sampulan natin para sigurado tayo talagang malutong yan. Ano sa tingin niyo? Okay na ba yan? O tara na nga. I-ready na rin natin yung sauce para talagang kumpleto na. Umpisa natin dito sa lechon kawali na nirab natin ng asin. Crispy na crispy yung balat,
Tapos sobrang lambot ng loob. Nung hinihiwa ko yun, no? Parang sa sobrang lambot parang napaka-delicate. So itutuloy ko rin yung paghiwa dito. And guys, look at that, oh. Diba? Napaka-moist ng loob. So yun yung gusto natin. At pagdating nga pala dito sa size ng paghiwa, no, nasa sa inyo kung gusto niyo liitan or kapalan. Para sa akin kasi, alam ko na malambot na yung gitna. Kaya kahit na makapal, okay lang. Wow! Nakita nyo yun, no? Napaka-moist. Guys, juicy. Ito naman yung balat, super crispy. So, dito muna tayo sa balat. Yan ha, ito yung asin lang kanina. Yan yung nakagas na natin ulit yung kawali. At ito naman yung laman niya, no? Nakita ninyo, diba? Moist, juicy. Yan, no? Ibig sabihin, sakto yung pagkakaluto natin. Ang gusto ko sa lechong kawali, yung malutong yung balat, pero yung laman, hindi matigas. Katulad nito, dapat malambot. Tikman natin, May lasa na siya kahit papano. So, ito yung traditional flavor ng lechon kawali. Definitely, kailangan natin ng sauce, kaya gumawa ko ng sauce para dito. Lechon sauce. Ang sarap. Magbenta kaya ako na itong sauce na to. Panalo. Ayos na ayos, diba? So, ito na yung nakaguya natin na lechon kawali. Nakita nyo naman kung gaano kalutong. Diba? Kahit isawsaw natin to sa sauce. Yung ganito, right? Na-enjoy mo pa rin yung kalutungan Yum! Baka maparami na ako. May isa pa tayong titikman. Ito na yung nirab natin ng Maggi Magic Sarap. Siyempre, crispy din. Oh guys, diba? Juicy rin yung loob niyan. Guys, hinihiwa ko palang, ramdam ko na yung pagkakamoist nung gitna So habang nasa ibabaw, ramdam mo yung pagiging crispy na texture, no? Pero yung sa gitna, ito kita nyo naman, kung gaano ka-moist din. Pareho sila, no? Magkakatalo na lang to sa lasa. And at speaking of lasa, kita nyo juicy, diba? Humihiwala yung balat, Ito pa. Mahalog yung utak ko Ang lutong. Although sarap na sarap ako dun sa lechon sauce natin, feeling ko kahit hindi na kailangan ng lechon sauce Obvious dito yung lasa, no? So mas naging malinamnam siya, mas may umami yung flavor, at yung alat, saktong-sakto din. Masarap pala talaga, no? Kapag nirab natin ng magic sarap yung lechon kawali. Effective. Hindi mo na kailangan ng sarsa, pero ano yung lasa kapag ilagyan pa natin ng sarsa? Mas lalong sumarap. So, ito yung ating verdict, no? Dun sa dalawang tinikman natin, kapansin-pansin yung pagkakaiba ng lasa. Yung una kasi, guys, masarap na. Dahil nga, inasena na natin, di ba? Tapos, pinirito, etc. Panalo. Pero itong pangalawa, kung masarap yung una, mas masarap to. Dahil nga, mas malinamnam yung lasa niya. Hindi lang yan. Mamunuot pa sa laman yung lasa. Ang galing, Kanina, sinusaw ko talaga yung laman nung inasana natin sa sauce. Kasi feeling ko wala masyadong asin na nag-penetrate dun sa loob. Pero dito, sa nilagyan natin ng Magic Sarap, hanggang loob, guys, malasa siya. Paraw lang naman yung pag-grab tsaka yung time, no? For some reason, mas naging flavorful. Ito nyo naman, no? Nag-enjoy ako. Ayun. So, tanong, anong lasa kapag nilagyan natin ng sauce yung laman?
uwian na. Sarap. May nanalo na. So, yan na yun guys. Nakita nyo naman kung paano natin mas palutungin yung lechon kawali. Nasa pagbabad lang sa ilalim ng araw, no? Sa pagbilad. Bibilad lang natin sa ilalim ng araw. May ginagawa din akong oven technique kung talagang nagmamadali kayo. Pero kailangan natin dito ng low heat lang. Yung tipong lalagyan natin ng suka para matuyo yung balat. Tapos ilalagay natin sa oven and then ibobroil pa natin. Medyo matrabaho yun. Kung gusto nyo simple, ito yung gawin ninyo. Pagkapakulo, palambutin nyo lang hanggang sa talagang maging sobrang tender ng laman. Then, i-rub ninyo either asin o Maggi Magic Sarap. So, nasa sa inyo kung ano yung preferred ninyo. At least, pinakita ko lang sa inyo yung mga possibilities. And, ibilad nyo lang sa ilalim ng araw. Maghapon or kung medyo feeling nyo kulang pa, pwedeng hanggang kinabukasan. So, i-refrigerate nyo lang muna nang hindi tinatakpan para expose. And then, kinabukasan, ibabad nyo ulit. Bago ninyo, iprito. At, ganyan yung magiging resulta niyan. Okay na okay, diba? At gaya nga lang na ipangako ko kanina, i-share ko sa inyo ang 3 pang recipe na gumagamit ng lechon kawali. Sigurado guys, magugustuhan nyo to. Unahin muna natin yung pansit. Hindi ko alam kung ganito kayo magluto ng pansit, pero itong version ng pansit na to, paboritong-paborito yan dito sa bahay. Kaya nga pag nagluto ako na to, siguradong ubus eh. Mamaya, pagkatapos yan, ubus ka agad yan. Check nyo lang kung ganito rin kayo magluto ng pansit canton. Yung masabaw. Ito yung pansit canton na talaga namang nakakaganang kainin dahil bukod sa masarap na, masarsa pa. Yung tipong masabaw, para sa akin okay na okay yan eh. Kaya tara, umpisa na natin. Hinahanda ko lang muna yung mga ingredients. Hinihiwa ko lang yung sibuyas ng pahaba, mas manipis, mas okay. Pagdating naman sa bawang, kinakrush ko lang ito. At once na-crush na, ay china-chop ko lang ito. Regular na pag-chop lang yung kailangan natin pagdating dito sa bawang. Gumagamit din tayo dito ng red bell pepper. Itong bell pepper nakakatulong para magpalasa sa pansit. At yung kulay pula, nakakatulong din para magpaganda visually. Kasi mas nagiging matingkad yung kulay, di ba? Hiwain nyo lang yan ng pahaba. Medium-sized carrot ang gamit natin. Binabalatan ko lang muna yan. At pagkatapos nga, ay hinihiwa ko lang yan into matchstick pieces. Pero para mas madali, hinihiwa ko muna yan diagonally ng manipis. At once na mahiwa na ng diagonal, nililayer ko lang yan. At once na naka-layer na, doon ko pa lang yan hihiwain ng pahaba. Para sa akin kasi, ito yung pinakamadaling paraan. Once na ready na yung carrot, itatabi ko lang muna to at hiwain na natin yung repolyo. Ang gamit ko dito ay yung top part lang. Kung baga yung mga matitigas na part, itinabi ko muna. Hiwain lang natin ito ng ganito, pahaba lang ng konti. At pagkatapos naman ay yung baby bok choy or kung pechay, pwedeng-pwede rin dyan. Ang importante dito sa ating nilulutong pansit ay maraming gulay. Di ba syempre, no, kapag pansit na maraming gulay, mas masarap yata yan at mas nutritious. At dahil nga maraming gulay, mas marami tayong makikita na sahog. Mas visually magiging appealing yan. Itong dahon ng sibuyas naman, pinag-iwalay ko yung white part dun sa green part. Hiniwa ko lang itong white part dahil igigisa natin yan. At ito namang green part ay ilalagay natin towards the end of the cooking process. So, okay na lahat ng mga ingredients. Tara, umpisa na natin ang pagluto. First step, igisa muna natin lahat ng mga gulay. Kaya nagpainit na ako ng mantika at nilagay ko muna dito yung kalahati ng total amount natin ng bawang. Ituloy lang natin yan hanggang sa mag-start ng mag-light brown, yung kulay ng bawang. At once na mangyari yan, ay nilalagay ko na dito yung white part ng dahon ng sibuyas. So ito yung matigas na part ha. Ginigisa ko lang yan ng mga 20 seconds. Sabay lagay na ng kalahati ng total amount ng sibuyas na meron tayo. Ituloy nyo lang yung pag-isa hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At ilagay nyo na dito yung carrot. Paglagay ng carrot, ginigisa ko lang to ng 1 minuto. Tamang-tama lang yan para bahagyang mapalambot natin ito. At nilalagyan ko rin to ng konting paminta para kumapit yung lasa. Pagkalagay ng paminta, isinusunod ko ng ilagay dito yung repolyo. Yung repolyo kasi, kailangan din nating ma-extract pa yung tubig galing dito, di ba? Para lumambot yan. Kaya pagkalagay ng repolyo, iginigisa ko muna to ng mga 30 seconds to 1 minute para lang ma-distribute dito sa ating lutuan. At pagkatapos nga ay tinatakpan ko muna yung lutuan. Pinapabayaan ko lang ng mga 2 minutes para lang mag-steam. Yung tubig ng repolyo kasi lumalabas tapos nagkikreate ng steam yan.
At ang mangyayari, lalambot na kagad yung repolyo. Pero hindi naman sobrang lambot, ito yung tipong medyo crisp pa rin yan. Once na medyo malambot na nga yung repolyo, ilagay nyo na dito yung red bell pepper. At pagdating nga sa bell pepper, kung walang red na available, kahit green bell pepper, okay lang din. Sabay lagay na ng baby bok choy o ng pechay kung ano man yung meron kayong gamit dyan. Konting halo-halo lang muna. Mga 30 seconds lang muna na pag-isa yan. At pagkatapos ngayon, naglalagay ako ng konting-konting tubig lang. Takpan lang muna ninyo yung lutuan. At pabayaan nyo lang munang maluto yan for another 30 seconds to 1 minute. And at this point, okay na itong mga gulay. Itabi muna natin ito at ituloy na natin ang pagluto sa pansit. Maglalagay lang muna ako dito ng panibagong mantika. Iniinit ko lang yan. At sa pagkakataon na to, una kong igigisa yung natirang sibuyas. After mga 30 to 35 seconds, ay ilalagay ko na dito yung bawang. At itutuloy ko lang yung pag-isa hanggang sa maging malambot na yung sibuyas totally. Mapapansin niyo na medyo nagbabrown na rin yung bawang at this point. Ibig sabihin yan, pwede na nating ilagay dito yung pork stock. Itong pork stock ay yung pinagpakuluan natin ng liempo kanina. At naglalagay din ako ng tubig dito. Kailangan talagang maraming liquid para sauce ito o masabaw. Takpan nyo lang yung lutuan at pabayaan lang natin na kumulo na yung mga liquid ingredients. At once na kumulo na, pwede na natin itong timplahan. Pagdating sa panimpla, naglalagay lang tayo dito ng toyo, pati na rin ng oyster sauce. Simpleng-simple lang, di ba? Ito yung mga basic ingredient pagdating sa pansit. Haluin lang muna natin yan sandali at pabayaan lang natin na kumulo na yung mixture. At once na kumulo na, ay idiretso na natin ilagay dito yung pansit. Ang gamit ko dito ay pansit canton. Pagkalagay ng pansit, pabayaan lang muna natin na masubmerge ito sa liquid. Halu-haluin lang natin. At pabayaan lang natin na ma-absorb na nito yung liquid hanggang sa lumambot na ito ng tuluyan. At habang niluluto natin yung noodles, gawa muna tayo ng slurry. Pinaghalo ko lang muna yung cornstarch sa tubig. Mamaya natin ilalagay yan. At this point, kailangan na nating timplahan itong ating niluluto. Naglalagay lang ako dito ng ground black pepper. At kung kailangan, pwede kayong maglagay dito ng konting asin. Pero dapat tikman nyo muna ha, baka kasi mapaalat na ng sobra. Ituloy nyo lang yung pagluto dito hanggang sa ma-absorb na ng pansit yung enough na sauce. At dapat ganyan, may matitira pang maraming sauce dahil dapat nga masabaw. Dito natin ilalagay yung slurry. Dahil yan yung magpapalapot dito sa sauce. So dapat ganyan yung itsura ng inyong pansit canton. Yung tipong saucing-saucy. O yan, di ba? Ibig sabihin, okay na to. Kunin na natin yung kulay. At ihalo na natin dito sa ating pansit canton. Pagkalagay ng gulay ay tinutos ko lang to. So dahan-dahan lang ng pagtos ha. So pwede kayong gumamit ng tong or pwede kayong gumamit ng 2 cooking spoon tapos itos nyo lang. At ito na nga yung pinakahuling ingredient na ilalagay natin. Yan yung green part ng dahon ng sibuyas. So pwede nyo nang i-turn off yung apoy. I-toss nyo lang para lang maluto na yung dahon ng sibuyas na nilagay natin at para lang ma-distribute ito. At pagkatapos, pwede na natin itong ilipat sa isang serving plate. O nakita nyo naman, di ba? Saucing-saucy na. Pero hindi pa tayo nagtatapos dahil ipe-prepare pa natin yung ating lechon kawali. Kaya naman habang nasa serving plate na itong ating pansit, ay islice na natin yung ating lechon kawali into serving pieces. At itap lang natin ito dito sa ating masabaw o masarsa na pansit canton. Bahala na kayo kung anong gusto nyo itawag dito. At yan, ganyan lang kasimple, ready na to. Kaya naman guys, ito na ang ating masabaw na pansit canton o masarsang pansit canton. Bahala na kayo mamili kung anong babagay dyan. Pa-comment na lang din kung ano yung mas gusto nyo tawag dito. Yan, ganyan lang kasimple kaya sana subukan nyo itong ating recipe dahil siguradong mapapangiti kayo sa sarap nito. Ito naman, para sa mga tropa natin dyan. Mga pare, ready na ba kayo? At syempre, para dun din sa mga kaibigan natin na gustong sumubok nito. Crispy dinakdakan.
O tara ha, umpisa na natin. Gagamit din tayo ng atay ng baboy para sa dish na to. Inaasinan ko lang yan. Huwag nyo na munang lagyan ng paminta, ayos lang. Mamaya na natin titimplahan. Basta importante, maasinan lang natin yung parehong sides. At ganun ulit, pagkalagay ng asin, pabayaan lang muna natin ng 5 minutes bago natin ito ihawin. So same procedure lang sa pagluto. Iniihaw ko lang to hanggang sa maging completely cooked na yung atay. At once na maihaw na natin ito at maluto na ng tuluyan yung atay ng baboy, ay tinatanggal ko na to dito sa ating ihawan. Itabi lang muna natin ito para mag-cool down. At habang nag-aantay, i-prepare muna natin yung ibang mga ingredients pa. Sibuyas. Mas maganda sana kung purple onion ang gagamitin natin dito. Hinihiwa ko lang ito ng pahaba. Kung medyo malaki yung sibuyas, pwede nyo hatiin sa gitna. Kanyang hiwa yung gusto natin. Ito naman yung siling haba. Siling pansigang. Hiwain nyo lang diagonally ng maninipis. At gumagamit din tayo dito ng isa pang klaseng sili. Yung siling labuyo or pwede kayong gumamit ng Thai chili pepper. Nasa sa inyo kung gaano karami yung gagamitin ninyo. Depende yan sa tolerance ninyo sa anghang. At ito na yung lechon kawali natin. Crispy, diba? Hinihiwa ko lang yan into serving pieces. So pwedeng ganyan kalaki or pwede pa nating hatiin sa gitna. And guys para malinaw, ang authentic na dinakdakan, ang ginagamit dito ay maskara ng baboy. Pinapakuluan lang yun hanggang sa lumambot at pagkatapos ay iniihaw. Pero dahil crispy dinakdakan itong ating ginagawa, itong lechon kawali ang ginagamit natin. O yan, okay na to. Yung atay ng baboy naman. Pagdating dito sa atay, hiwain lang natin ito ng maninipis. So ganyang kalalaki lang. Hindi na natin kailangan pang hiwain ito into smaller pieces. At once na mahiwa na yung atay, i-prepare na natin yung dressing. Itong dressing ang magbibigay ng lasa sa dinakdakan. Pinaghalo ko lang yung suka, asin, at naglalagay din tayo dito ng ground black pepper. Kapag sinabing tinakdakan, karaniwan ang ginagamit dito ay utak ng baboy. Pero since wala akong available na ganung ingredient ngayon, mayonnaise na lang muna ang gagamitin natin. Yan yung substitute. Naglalagay din ako dito ng garlic powder at onion powder. Pero optional lang ang mga ingredients na yan. Haluin lang natin itong mabuti. Gusto natin dito yung medyo malapot-lapot na mixture. Kaya kung kulang pa sa lapot yan, pwede kayong magdagdag ng konti pang mayonnaise. Just make sure na nahalo na natin mabuti itong mixture bago natin ilagay yung ibang mga ingredients. And at this point ay okay na to. Una ko munang ilalagay yung atay at itotoss ko lang ito hanggang sa ma-coat na ng dressing yung atay. At pwede na natin isunod-sunod ilagay dito yung ibang mga ingredients pa. Sibuyas, siling haba, Thai chili pepper. Ituloy nyo lang yung pag-toss hanggang sa maging well-coated na lahat ng mga ingredients. At habang ginagawa natin ito, yung flavor ng bawat individual ingredient ay kumakapit na rin sa dressing. At ngayon, ilagay na natin dito yung lechon kawali. Pagkalagay ng lechon kawali, i-toss lang natin ito kagad. And guys just make sure na na-coat na ng dressing natin yung mga lechon kawali na kakalagay lang. At ang karaniwang ginagawa ko dito, pagka-toss ng lechon kawali ay nililipat ko na kagad yung mixture sa serving bowl or sa serving plate para ma-serve kagad. Mas may enjoy kasi natin yung crispiness ng dish kapag mabilisan natin itong iserve. And yan, i-enjoy nyo na lang to with your favorite drinks. So guys, ito na yung ating crispy tinakdakan. Siguradong magugustuhan nyo to. Paborito din ba ninyo ang lechon paksiw? Sigurado, magugustuhan nyo tong ating lulutuin. O tara, umpisa na natin. I-prepare muna natin yung mga ingredients. Kinakrush ko lang mabuti itong bawang. At pagkatapos nga ay china-chop ko na to. So regular lang na pag-chop yung ginagawa ko dyan.
Kung gusto nyong hiwain pa ng mas maliit, feel free to do so. At pagdating naman sa sibuyas, ganun din. Mas maganda sana pagdating sa sibuyas na hiwain natin ito ng mas maliit. At pwede kayong gumamit dito ng kahit anong kulay na sibuyas. Mas marami, mas okay. At eto na nga yung lechon kawali. Crispy, di ba? Hiwain lang natin yan into serving pieces. Once na okay na, itabi lang muna natin lahat ng mga ingredients. At umpisa na natin ang pagluluto. Magpapainit lang muna ako ng mantika dahil kailangan natin mag-isa. Habang papainit pa lang, ilagay nyo na kagad dito yung bawang. Haluin lang natin kagad at ituloy lang natin ang pagluto dito ng dahan-dahan. Mapapansin niyo habang naluluto na yung bawang, unti-unti naman ang magbabrown ito. At once na mag-brown na nga yung bawang ay ilagay na natin yung sibuyas. Igisa lang natin ito between 2 to 3 minutes para talagang sigurado tayo na maging malambot na yung sibuyas. At kung hindi pa kalambutan yung sibuyas after 3 minutes, pwede pa natin dagdagan yung oras ng pag-isa. At nilagay ko na nga dito yung na-slice natin ni lechon kawali. So at this point, itong lechon kawali natin crispy pa, di ba? Pero kapag gumagawa tayo ng lechon paksiw, kahit hindi na crispy lechon kawali, okay lang din. Dahil papalambutin pa natin yan eh. Naglalagay ako dito ng suka. Pagkalagay ng suka ay tinatakpan ko lang muna yung lutuan para mas mabilis itong kumulo. Hindi ko muna hinahalo ha. At once na kumulo na nga yung suka, dun ko pa lang yan uumpisahan na haluin. Pagdating dito sa ating lechon kawali, alam natin ang malambot na yan. Pero kailangan pa natin itong mas palambutin. Kaya papakuluan natin yan. Naglalagay pa ako ng tubig. At maglalagay din tayo ng extra ingredients pa na pampalasa dito. Pagkalagay ng tubig, konting halo-halo lang muna. At pagkatapos nga ay naglalagay ako dito ng onion powder at ng garlic powder. Mga optional ingredients lang yan, pero makakatulong tong mga to para lalong mas magpalasa dito sa ating dish. Tatakpan ko lang muna itong ating lutuan para mabilis na kumulo yung liquid. At once na kumulo na, pwede na natin ilagay dito yung paminta. Ang gamit ko ay yung pamintang buo o yung whole peppercorn. At naglalagay din tayo dito ng dahon ng laurel. Nakakatulong yan para magpalasa at mas magpabango dito sa ating lechon paksiw. Takpan nyo lang muna yung lutuan at isimmer nyo lang yan between 20 to 30 minutes. At kung medyo nakukulangan ng tubig dahil mabilis na mag-evaporate, please feel free to add more water. At ngayon naman, malambot na itong pork, pwede na natin ihalo yung authentic lechon sauce na ginawa natin kanina. Pagkalagay ng lechon sauce, haluin lang natin ito para ma-distribute mabuti. At maglagay na tayo dito ng asukal. So itong lechon paksiw, talagang marami ang asukal niyan. Yung iba kasi sa atin, ang iniisip suka lang sapat na. Pero kapag tinikman ninyo, mapapansin nyo na kulang yung lasa. Ituloy nyo lang yung pagluto dito hanggang sa mag-evaporate na yung liquid at maging malapot na yung texture ng sauce. Pagkatapos nga ay tinitimplahan ko lang yan ng asin kung kinakailangan pa. Ayan, ready na to. Ito na yung ating lechon paksiw. Subukan ninyo tong ating recipe. Sigurado ako na lubos kayong masasarapan dito sa iluluto ninyo. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo ang ating content, baka pwede namang paki-like at paki-share na rin itong ating video. At kung meron kayong mga recipes na gusto ninyong i-feature natin, palagay na lang sa comment section. Maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa panlasang Pinoy. Tara, kain tayo!